kahalagahan ng e-commerce sa ilalim ng Republic Act Number 11967. Noon pong ika-3 ng Disyembre 2023 ay nilagdaan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act Number 11967. At ito ay may pinaiksing titulo na Internet Transactions Act of 2023. Ang batas pong ito ay may layunin na palaguin ang electronic commerce sa ating bansa sa pamamagitan ng pagbuo ng tiwala sa pamamagitan ng online merchants at online consumers. Ang online merchant ay binigyang kahulugan ng batas bilang iyong tao o mga taong nagbebenta ng non-financial goods o services sa mga online consumers sa pamamagitan ng e-marketplace o third-party digital platforms. Samantala, ang online consumer naman ay iyong tao o mga tao, natural man o juridikal, na bumibili, umuupa, tumatanggap o nagsusubscribe sa mga produkto o serbisyo sa internet kapalit ang bayad. Ang e-marketplace ay iyong mga digital platforms kung saan ang kanilang negosyo ay ang pagkonektahin ang mga online consumers at online merchants. Sila ang nagpoproseso ng bentahan at bayaran, maging ng delivery ng mga ibinebentang produkto o iniaalok ng serbisyo. Upang ganap na mabigyan ng proteksyon ang mga taong sangkot sa e-commerce, ay bubuo rin sa ilalim na nabanggit na batas sa itaas, ang E-commerce Bureau matapos ang 6 na buwan mula nang naging epektibo ang batas. Ito ay bubuuin sa ilalim ng Department of Trade and Industry or DTI. Ang E-commerce Bureau ang gagawa ng mga polisiya, plano at programa para sa pag-unlad ng e-commerce. May kapangyarihan din itong mag-imbestiga at gumawa ng rekomendasyon para sa pagsasampa ng kaso para sa anumang paglabag sa probisyon ng RA No. 11967. Anumang reklamo na ihahain sa nasabing bureau na may kinalaman sa ibang batas na nalabag habang isinasagawa ang transaksyon sa internet ay isasanggunin nito sa angkop na opisina o ahensya na may sakop dito para sa aksyon ng huli. Ang Department of Trade and Industry ay mayroong jurisdiction ukol sa regulasyon sa paggamit ng internet para sa e-commerce ng mga e-marketplaces, online merchants, e-retailers, digital platforms at third-party platforms. Maliban lamang sa mga sakop ng ibang ahensya katulad ng Department of Information and Communications Technology or DICT, Bangko Sentral ng Pilipinas, National Privacy Commission. Yun pala! At ito po ang ating hashtag Palanos. Manood, magtanong, para matuto! Legal advice sa ngalan ng katarungan, hindi ka